49 years na ang nakalipas nang maitayo ang San Juanico Bridge sa Leyte at Samar. Ito ay isa sa naging flagship project ng aking ama upang palawakin ang pag-unlad ng rehiyon. Kaya naman, extra special itong naganap na lighting ceremony dahil ngayon, ako naman ang Pangulo, muli nating bibigyan ng bagong buhay at sigla ang tulay ng San Juanico. 3, 2, 1! Siyang magdadala ng mas maraming turista, kabuhayan at kaunlaran sa mga probinsya ng Samar at Leyte. In the coming days, this bridge and its vibrant lights will welcome motorists, will welcome visitors who will cross it as a welcome sight for those seeking relaxation or release. But for now, I share a childlike excitement with you as we have watched the bridge light up the night. Maliwanag na maliwanag ang gagampanang papel ng turismo sa ating tuloy-tuloy na pagbangon. Itong Spark San Juanico Project ay isa lamang sa marami pang proyektong ilulunsad para maengganyo ang ating mga kababayan na bisitahin ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Simula't simula pa lang ay tinukoy na natin ang industriya ng turismo bilang isa sa mga magiging susi natin para pasiglahin muli ang ekonomiya lalo na sa kanayunan. Alam nating lahat kung gaano kalawak ang mabibigyan mga negosyo at trabahong malilikha kapag naging matagumpay ang kampanya natin sa turismo. Kaya naman, hanggat maaari ay pinupuntahan natin, kung minsan kasama ko pa si Lisa at ang aking mga anak, ang mga promotional activities ng tourism. It is well recognized how this event provides a perfect opportunity to talk to one another, to network, and to expand our plans for the future. Isa sa importanteng bahaging gagampanan ng pamahalaan ay ang gawin mas accessible ang mga probinsyang maganda ang potensyal para sa turismo. Ito ang ginagawa ngayon sa Ormoc. Pinapahaba at pinapalawak ang runway nila. Kung dati ay private plane lang at ibang maliliit na eroplano ang nakakalapag dyan, kapag natapos yan ay kaya na rin nilang tumanggap ng ibang pang commercial flight kahit international pa. Kaya kapag mas madaling puntahan, mas maraming ang maingganyo na dumalaw, mas marami rin ang papasok na pera sa probinsya. Ang malaking bahagi ng kinikita ng industriya ng turismo ay ang nagmumula sa domestic tourism. Bago pa man ng pandemya ay ganyan na. Mula sa kapwa nating Pilipino ang bulto ng pumapasok na kita. Kung kaya't hindi ako titigil na hihikayatin kayong lahat na bisitahin pa ang napakaganda nating mga tourist spot. Umpisahan na natin ngayong undas. Isang rason kaya natin idinideklara special non-working holiday ang October 31 ay para naman magkaroon pa tayo ng mas maraming oras para makasama ang pamilya natin at makapagplano man sa ating mga bakasyon. Ang turismo ay isa po sa kasagutan natin para mapadami ang trabaho at mapalawak ang pag-aasenso sa iba't ibang lugar. Sa pinagdadaanan nating pandaigdigang pagtaas ng presyo ng bilihin, patuloy lang po tayo sa tulong ng ating economic manager sa paghahanap ng iba't ibang paraan upang mabawasan ang epektong nararamdaman ng ating kababayan. Patuloy at palalawakin pa ang pagbibigay alalay sa ating mga nangangailangan at sisiguruhin natin sapat ang magiging remedyong ito habang papalapit ang Kapaskuhan. Sa iba sa atin na medyo mas nakakaluwag, malaking kontribusyon po ang inyong pagbabiyahe at pamamasyal dahil sa inyong inilalabas ay ang siya namang pumapasok at umiikot sa ating local economies na tinatawag. Yan ang bayanihan sa turismo. Pero higit pa sa pagbangong inaasap, ang pangarap ko ay maipakilala muli ang Pilipinas sa buong mundo. Ang maipakita sa ibang bansa kung gaano kaganda ang Pilipinas, gaano kasarap ang ating mga pagkain, gaano kabait, kahusay at world class ang mga Pilipino. Yan ang Pilipinas na kilala ko at ipapakilala ko sa buong mundo. Lagi pong tandaan, sa bawat pagbiyahe at pamamasyal natin sa napakagandang Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagpapalala. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.